Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 11, ang pribilehiyo ng panalangin. Sa pamamagitan ng kalikasan at paghahayag, sa pamamagitan ng kanyang paglalaan, at sa impluwensya ng kanyang espiritu, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat, kailangan din nating ibuhos ang ating mga puso sa Kanya. Upang magkaroon ng espiritual na buhay at lakas, dapat tayong magkaroon ng aktwal na kaugnayan sa ating makalangit na Ama. Ang ating isipan ay maaaring mapalapit sa Kanya, maaari nating pagnilayan ang Kanyang mga gawa, Kanyang mga awa, Kanyang mga pagpapala, ngunit hindi ito, sa buong diwa, ang pakikipag-usap sa Kanya. Upang makipag-usap sa Diyos, kailangan nating may sasabihin sa Kanya tungkol sa ating aktwal na buhay. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos bilang sa isang kaibigan. Hindi sa ito ay kinakailangan upang ipaalam sa Diyos kung ano tayo, ngunit upang tayo ay matanggap siya. Ang panalangin ay hindi nagpapababa sa Diyos sa atin, ngunit dinadala tayo sa Kanya. Noong si Jesus ay nasa lupa, tinuruan niya ang Kanyang mga disipulo kung paano manalangin. Inutusan niya sila na iharap ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa harap ng Diyos, at ihagis ang lahat ng kanilang pag-aalala sa Kanya. At ang katiyakang ibinigay niya sa kanila na ang kanilang mga kahilingan ay dapat dinggin, ay katiyakan din sa atin. Si Jesus mismo, habang siya ay naninirahan kasama ng mga tao, ay madalas na nananalangan. Ipinakilala ng ating tagapagligtas ang kanyang sarili sa ating mga pangangailangan at kahinaan, na siya ay naging isang nagmamakaawa, isang nagsusumamo, na naghahanap mula sa kanyang Ama ng mga sariwang panestos ng lakas, upang siya ay makaharap na handa para sa tungkulin at pagsubok. Siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Siya ay isang kapatid sa ating mga kahinaan, sa lahat ng bagay ay tinutukso gaya natin, ngunit bilang isang walang kasalanan ang kanyang kalikasan ay umiwas sa kasamaan, tiniis niya ang mga pakikibaka at pagpapahirap ng kaluluwa sa isang mundo ng kasalanan. Ginawa ng kanyang sangkatauhan ang panalangin bilang isang pangangailangan at isang pribilehiyo. Nakatagpo siya ng kaaliwan at kagalakan sa pakikipag-isa sa kanyang Ama. At kung ang tagapagligtas ng mga tao, ang anak ng Diyos, ay nadama ang pangangailangan ng panalangin, gaano pa kaya ang mahihina, makasala ng mga mortal na madama ang pangangailangan ng same time, patuloy na panalangin. Ang ating Ama sa langit ay naghihintay na ipagkaloob sa atin ang kapuspyusan ng kanyang pagpapala. Pribilehiyo nating uminom sa bukal ng walang hanggan na pag-ibig. Nakapagtataka na napakaliit nating nananalangan. Ang Diyos ay handa at handang makinig sa same time na panalangin ng pinakamakumbaba sa kanyang mga anak, gayunpaman ay may malaking pag-aatubili sa ating bahagi na ipaalam ang ating mga gusto sa Diyos. Ano ang maiisip ng mga anghel ng langit sa mga kaawa-awang walang magawang tao, na napapailalim sa tukso, kapag ang puso ng Diyos ng walang katapusang pag-ibig ay nananabik sa kanila, na handang magbigay sa kanila ng higit pa sa kanilang hinihiling o iniisip, gayunpaman sila ay nagdarasal ng napakakaunti at mayroon ng gayon, maliit na pananampalataya. Gustong-gusto ng mga anghel na yumukod sa harap ng Diyos, gusto nilang maging malapit sa Kanya. Itinuturing nila ang pakikipag-isa sa Diyos bilang kanilang pinakamataas na kagalakan, gayunpaman, ang mga anak sa lupa, na nangangailangan ng tulong na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay, ay tila nasisiyahang lumakad ng walang liwanag ng kanyang espiritu, ang pagsama ng kanyang presensya. Nababalot ng kadiliman ng masama ang mga nagpapabees sa pagdarasal. Ang mga pabulong na tukso ng kaaway ay umaakit sa kanila na magkasala, at lahat ng ito ay dahil hindi nila ginagamit ang mga pribilehiyong ibinigay sa kanila ng Diyos sa banal na paghirang ng panalangin. Bakit dapat mag-atubili ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos na manalangin, gayong ang panalangin ang susi sa kamay ng pananampalataya upang mabuksan ang kamalig ng langit, saan itinalaga ang walang limitasyong mga yaman ng makapangyarihan. Nang walang tigil na panalangin at masigasig na pagmamasid tayo ay nasa panganib na maging pabaya at lumihis sa tamang landas. Patuloy na hinahangad ng kalaban na hadlangan ang daan patungo sa luklukan ng awa, upang sa pamamagitan ng same time na pagsusumamo at pananampalataya ay hindi tayo magtamaw ng biyaya at kapangyarihan na labanan ang tukso. May ilang kondisyon kung saan maaari nating asahan na direngjin at sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Isa sa mga una rito ay ang pakiramdam natin na kailangan natin ng tulong mula sa Kanya. Nangako siya, babuhusan ko siya ng tubig sa nauuhaw, at mga baha sa tuyong lupa.
Isaias Kapitulo 44 versikulo 3. Ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, na nananabik sa Diyos, ay makatitiyak na sila ay bubusugan. Ang puso ay dapat na bukas sa impluwensya ng Espiritu, o ang pagpapala ng Diyos ay hindi matatanggap. Ang ating malaking pangangailangan ay mismong isang argumento at nakikiusap ng lubos para sa atin. Ngunit ang Panginoon ay dapat hangarin na gawin ang mga bagay na ito para sa atin. Sabi niya, humingi kayo, at kayo'y bibigyan. At, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay na kasama niya? Mateo Kapitulo 7 versikulo 7, Roma Kapitulo 8 versikulo 32. Kung isa sa alang-alang natin ang kasamaan sa ating mga puso, kung tayo ay kumakapit sa anumang kilalang kasalanan, hindi tayo didinggin ng Panginoon, ngunit ang panalangin ng nagsisising kaluluwa ay palaging tinatanggap. Kapag naituwid ang lahat ng alam na mali, maaari tayong maniwala na sasagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ang sarili nating merito ay hindi kailanman magbibigay sa atin ng pabor ng Diyos. Ang pagiging karapat-dapat ni Jesus ang magliligtas sa atin, ang kanyang dugo ang maglilinis sa atin, gayunpaman mayroon tayong gawaing dapat gawin sa pagsunod sa mga kondisyon ng pagtanggap. Ang isa pang elemento ng nangingibabaw na panalangin ay ang pananampalataya. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya nga, at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 6. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, anumang mga bagay na inyong ninanais, kapag kayo ay nananalangan, maniwala kayo na inyong natanggap, at kayo ay magkakaroon ng mga ito. Marcos Kapitulo 11 versikulo 24. Tinanggap ba natin siya sa kanyang salita? Ang katiyakan ay malawak at walang limitasyon, at siya ay tapat na nangako. Kapag hindi natin natanggap ang mismong mga bagay na hiniling natin, sa oras na humihiling tayo, dapat pa rin tayong maniwala na dinirinig ng Panginoon at sasagutin niya ang ating mga panalangin. Tayo ay nagkakamali at kulang ang ating paningin na kung minsan ay humihiling tayo ng mga bagay na hindi magiging pagpapala sa atin, at ang ating Ama sa Langit na may pag-ibig ay tumutugon sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng para sa ating pinakamataas na kabutihan, na tayo mismo ay nagnanais, kung sa pamamagitan ng banal na liwanag ay makikita natin ang lahat ng bagay kung ano talaga ang mga ito. Kapag ang ating mga panalangin ay tila hindi sinasagot, tayo ay dapat kumapit sa pangako, sapagkat ang oras ng pagsagot ay tiyak na darating, at matatanggap natin ang pagpapalang higit na kailangan natin. Ngunit ang pag-angkin na ang panalangin ay palaging sasagutin sa mismong paraan at para sa partikular na bagay na ating ninanais, ay pagpapalagay. Ang Diyos ay napakatalino upang magkamali, at napakabuti upang ipagkait ang anumang mabuting bagay sa kanila na lumalakad ng matuwid. Kung gayon, huwag kang matakot na magtiwala sa Kanya, kahit na hindi mo nakikita ang agarang sagot sa iyong mga panalangin. Umasa sa Kanyang tiyak na pangako, humingi, at kayo ay bibigyan. Kung kukuha tayo ng payo sa ating mga pag-aalinlangan at pangamba, o susubukan nating lutisin ang lahat ng bagay na hindi natin nakikita ng malinaw, bago tayo magkaroon ng pananampalataya, ang mga kaguluhan ay lalago at lalalim lamang. Ngunit kung tayo ay lalapit sa Diyos, pakiramdam na walang magawa at umaasa, kung ano talaga tayo, at sa mapagpakumbaba, mapagkakatiwalaang pananampalataya, ipaalam ang ating mga gusto sa Kanya na ang kaalaman ay walang hanggan, na nakikita ang lahat sa nilikha, at namamahala sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang kalooban at salita, kaya niya at tutuparin ang ating daing, at hahayaan niyang sumikat ang liwanag sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng time na panalangin tayo ay dinadala sa kaugnayan sa pag-iisip ng walang hanggan. Maaaring wala tayong kapansin-pansing katibayan sa oras na ang mukha ng ating manunubos ay nakayuko sa atin sa habag at pagmamahal, ngunit ito ay gayon paman. Maaaring hindi natin maramdaman ang kanyang nakikitang paghipo, ngunit ang kanyang kamay ay nasa atin sa pagmamahal at kahabag-habag na lamang. Kapag tayo ay dumating upang humingi ng awa at pagpapala mula sa Diyos, dapat tayong magkaroon ng diwal ng pagmamahal at pagpapatawad sa ating sariling mga puso. Paano tayo makapananalangin, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin, at gayunpaman ay nagpapakasawa sa di nagpapatawad na espiritu.
Mateo Kapitulo 6 versikulo 12. Kung inaasahan nating dininig ang ating sariling mga panalangin, dapat nating patawarin ang iba sa parehong paraan at sa parehong lawak na inaasahan nating mapatawad. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay ginawang kondisyon ng pagtanggap. Dapat tayong manalangin palagi kung lalago tayo sa pananampalataya at karanasan. Dapat tayong maging madali sa panalangin, na magpatuloy sa pananalangin, at magbantay sa gayon na may pasasalamat. Roma Kapitulo 12 versikulo 12, Kolosas Kapitulo 4 versikulo 2. Pinayuhan ni Pedro ang mga mananampalataya na maging matino at magbantay sa pananalangin. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 7. Itinuro ni Pablo, sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos Kapitulo 4 versikulo 6. Ngunit kayo, mga minamahal, sabi ni Judas, na nananalanggan sa Espiritu Santo, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. Judas Kapitulo 20, 21. Ang walang tigil na panalangin ay ang walang patid na pagkakaisa ng kaluluwa sa Diyos, upang ang buhay mula sa Diyos ay damaloy sa ating buhay, at mula sa ating buhay, ang kadalisayan at kabanalan ay dumadaloy pabalik sa Diyos. May pangangailangan para sa kasipagan sa panalangin, hayaang walang hadlang sa iyo. Gawin ang lahat ng pagsisikap na panatilihing bukas ang pakikipag-isa sa pagitan ni Jesus at ng iyong sariling kaluluwa. Hanapin ang bawat pagkakataong pumunta kung saan nakagawiyang gawin ang panalangin. Ang mga talagang naghahangad ng pakikipag-isa sa Diyos ay makikita sa pagpupulong ng panalangin, tapat sa paggawa ng kanilang tungkulin at masigasig at sabik na umani ng lahat ng pakinabang na kanilang matatamo. Pagbubutihin nila ang bawat pagkakataon na ilagay ang kanilang mga sarili kung saan sila makakatanggap ng mga sinag ng liwanag mula sa langit. Dapat tayong manalangin sa bilog ng pamilya, at higit sa lahat ay hindi natin dapat pabayaan ang lihim na panalangin, dahil ito ang buhay ng kaluluwa. Imposibleng umunlad ang kaluluwa habang ang panalangin ay napapabayaan. Hindi sapat ang pampamilya o pampublikong panalangin lamang. Sa pag-iisa hayaang ang kaluluwa ay bukas sa pagsisiyasat ng mata ng Diyos. Ang lihim na panalangin ay maririnig lamang ng Diyos na nakikinig sa panalangin. Walang mausisa na tainga ang tumanggap ng pasanin ng gayong mga petisyon. Sa lihim na panalangin ang kaluluwa ay malaya sa nakapaligid na mga impluensya, malaya sa kaguluhan, mahinahon, ngunit same time, aabot ito sa Diyos. Matamis at matibay ang magiging impluensyang magmumula sa kanya na nakakakita sa lihim, na ang tainga ay bukas upang marinig ang panalangin na nagmumula sa puso. Sa pamamagitan ng mahinahon, simpleng pananampalataya, ang kaluluwa ay humahawak ng pakikipag-isa sa Diyos at nagtitipon sa sarili ng mga sinag ng banal na liwanag upang palakasin at suportahan ito sa pakikipaglaban kay Satanas. Ang Diyos ang ating tore ng lakas. Manalangin sa iyong aparador. At habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain ay hayaang ang iyong puso ay madalas na mapataas sa Diyos. Sa gayon ay lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Ang mga tahimik na panalangin ito ay tumataas tulad ng mahalagang insenso sa harap ng trono ng biyaya. Hindi maaaring madaig ni Satanas ang taong ang puso ay nananatili sa Diyos. Walang panahon o lugar kung saan hindi nararapat na mag-alok ng petisyon sa Diyos. Walang makakahadlang sa atin na itaas ang ating mga puso sa diwan ng same time na panalangin. Sa mga pulutong ng kalye, sa gitna ng isang pakikipag-ugnayan sa negosyo, maaari tayong magpadala ng isang petisyon sa Diyos at magsumamo para sa banal na patnubay, gaya ng ginawa ni Nehemias nang humiling siya sa harap ni Haring Artaxerxes. Ang isang aparador ng komunyon ay maaaring matagpuan saan man tayo naruroon. Dapat nating patuloy na bukas ang pintuan ng puso at ang ating paanyaya ay pataas upang si Jesus ay dumating at manatili bilang isang makalangit na panauhin sa kaluluwa. Bagamat maaaring may marumi at masasamang kapaligiran sa paligid natin, hindi natin kailangang malanghap ang miasma nito, ngunit maaaring mabuhay sa dalisay na hangin ng langit. Maaari nating isara ang bawat pintuan sa maruming imahinasyon at hindi banal na kaisipan sa pamamagitan ng pag-angat ng kaluluwa sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng same time na panalangin. Yaong mga bukas ang puso upang tumanggap ng suporta at pagpapala ng Diyos ay lalakad sa isang mas banal na kapaligiran kaysa sa lupa at magkakaroon ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa langit.
Kailangan nating magkaroon ng higit na natatanging mga pananaw tungkol kay Jesus at mas lubos na pag-unawa sa halaga ng walang hanggang katotohanan. Ang kagandahan ng kabanalan ay punan ang mga puso ng mga anak ng Diyos, at upang ito ay maisakatuparan, dapat nating hanapin ang mga banal na pagsisiwalat ng mga bagay sa langit. Hayaang ilabas at paitaas ang kaluluwa, upang tayo ay bigyan ng Diyos ng hininga ng makalangit na kapaligiran. Maaari tayong manatiling malapit sa Diyos na sa bawat hindi inaasahang pagsubok ang ating mga pag-iisip ay bumabilang sa Kanya ng natural na gaya ng pagbabalik ng bulaklak sa araw. Panatilihin ang iyong mga gusto, ang iyong mga kagalakan, ang iyong mga kalungkutan, ang iyong mga alalahanin, at ang iyong mga takot sa harap ng Diyos. Hindi mo siya mabibigatan, hindi mo siya mapapagod. Siya na bumibilang sa mga buhok ng inyong ulo ay hindi walang malasakit sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang Panginoon ay lubhang mahabagin, at may magiliw na awa. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 11. Ang kanyang puso ng pag-ibig ay naantig sa ating mga kalungkutan at maging sa ating mga pagbigkas tungkol sa mga ito. Dalhin sa kanya ang lahat ng bagay na gumugulo sa isip. Walang bagay na napakadakila para sa kanya upang pasanin, sapagkat siya ay nagtataglay ng mga daigdig, siya ang namamahala sa lahat ng mga gawain ng sansinukob. Walang anumang bagay na may kinalaman sa ating kapayapaan ay napakaliit para mapansin niya. Walang kabanata sa ating karanasan na masyadong madilim para mabasa niya, walang kaguluhang napakahirap para sa kanya na lutisin. Walang kapahamakan ang maaaring dumating sa pinakamaliit sa kanyang mga anak, walang pagkabalisa ang gumagambala sa kaluluwa, walang saya, walang taos-pusong panalangin ang makatakas sa mga labi, kung saan ang ating makalangit na Ama ay hindi pinapansin, o kung saan siya ay hindi kaagad interesado. Pinagaling niya ang mga bagbag sa puso, at tinatalyan ang kanilang mga sugat. Awit Kapitulo 147 Versikulo 3. Ang mga ugnayan sa pagitan ng Diyos at bawat kaluluwa ay kasing kapansin-pansin at ganap na parabang walang ibang kaluluwa sa lupa na makakabahagi sa kanyang pangangalaga, hindi sa pangkaluluwa na ibinigay niya sa kanyang minamahal na anak. Sinabi ni Jesus, "Magsisihingi kayo sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo, na ipanalangin ko kayo sa Ama, sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo. Pinili ko kayo, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibigay niya sa inyo." Juan Kapitulo 16 Versikulo 26, 27, 15, 16. Ngunit ang manalangin sa pangalan ni Jesus ay higit pa sa pagbanggit lamang ng pangalang iyon sa simula at pagtatapos ng isang panalangin. Ito ay ang manalangin sa isip at espiritu ni Jesus, habang naniniwala tayo sa kanyang mga pangako, umaasa sa kanyang biyaya, at gumagawa ng kanyang mga gawa. Hindi ibig sabihin ng Diyos na sinuman sa atin ay dapat maging ermitanyo o monghe at magretiro sa mundo upang italaga ang ating sarili sa mga gawaing pagsamba. Ang buhay ay dapat nakatulad ng buhay ni Kristo, sa pagitan ng bundok at ng karamihan. Siya na walang ginagawa kundi ang manalangin ay malapit ng tumigil sa pagdarasal, o ang kanyang mga panalangin ay magiging isang formal na gawain. Kapag inalis ng mga tao ang kanilang sarili sa buhay panlipunan, palayo sa saklaw ng tungkuling Kristiyano at pagdadala ng krus, kapag sila ay tumigil sa paggawa ng time time para sa guro, na nagtrabaho ng time time para sa kanila, nawala sa kanila ang paksa ng panalangin at walang insentibo sa debosyon. Ang kanilang mga panalangin ay nagiging personal at makasarili. Hindi sila maaaring manalangin patungkol sa mga pangangailangan ng sangkatauhan o sa pagpapatibay ng kaharian ni Kristo, na nagsusumamo ng lakas upang gumawa. Nasasaktan tayo kapag napapabayaan natin ang pribilehiyong magsama-sama upang palakasin at pasiglahin ang isa't isa sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga katotohanan ng kanyang salita ay nawawala ang kanilang liwanag at kahalagahan sa ating isipan. Ang ating mga puso ay hindi na naliliwanagan at napukaw ng kanilang nakapagpapabanal na impluensya, at tayo ay humihina sa espiritualidad. Sa ating pagsasamahan bilang mga Kristiyano, marami tayong nawawala sa kawalan ng simpatiya sa isa't isa. Siya na nagkukulong sa kanyang sarili ay hindi pinupunan ang posisyon na dapat niyang idisenyo ng Diyos. Ang wastong paglinang ng mga elementong panlipunan sa ating kalikasan ay nagdudulot sa atin ng pakikiramay sa iba at ito ay isang paraan ng pag-unlad at lakas sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang mga Kristiyano ay magsasama-sama,
na nagsasalita sa isa't isa tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa mahalagang mga katotohanan ng pagtubos, ang kanilang sariling mga puso ay magiging sariwa at sila ay magpapaginhawa sa isa't isa. Maaaring araw-araw tayong natututo ng higit pa tungkol sa ating makalangit na Ama, na nagkakaroon ng bagong karanasan sa kanyang biyaya, pagkatapos ay naisin nating magsalita tungkol sa kanyang pag-ibig, at habang ginagawa natin ito, ang ating sariling mga puso ay magagalit at mahihikayat. Kung mas inisip at pinag-uusapan natin si Jesus, at hindi ang sarili, dapat na mas marami tayo sa kanyang presensya. Kung iisipin lang natin ang Diyos ng madalas hanggat mayroon tayong katibayan ng kanyang pag-aalaga sa atin, dapat natin siyang panatilihin sa ating mga isipan at dapat matuwa na makipag-usap tungkol sa kanya at purihin siya. Pinag-uusapan natin ang mga temporal na bagay dahil may interes tayo sa kanila. Pinag-uusapan natin ang ating mga kaibigan dahil mahal natin sila, ang ating kagalakan at kalungkutan ay nakatali sa kanila. Gayunpaman, mayroon tayong walang katapusang mas malaking dahilan para mahalin ang Diyos kaysa mahalin ang ating mga kaibigan sa lupa, ito ay dapat na pinakanatural na bagay sa mundo na gawin siya na una sa lahat ng ating mga iniisip, upang pag-usapan ang kanyang kabutihan at sabihin ang kanyang kapangyarihan. Ang mayamang mga kaloob na ipinagkaloob niya sa atin ay hindi nilayon upang maunawaan ang ating mga iniisip at magmahal ng labis upang wala tayong maibibigay sa Diyos. Sila ay patuloy na nagpapaalala sa atin tungkol sa Kanya at upang itali tayo sa mga bigkis ng pagmamahal at pasasalamat sa ating makalangit na tagapagbigay. Naninirahan din tayo malapit sa mababang lupain. Itaas natin ang ating mga mata sa bukas na pintuan ng santuwaryo sa itaas, kung saan ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay nagniningning sa mukha ni Kristo, na may kakayahang magligtas sa kanila hanggang sa sukdulang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Hebreo Kapitulo 7 versikulo 25, kailangan nating higit na purihin ang Diyos, para sa kanyang kabutihan, at para sa kanyang kamanghamanghang mga gawa sa mga anak ng tao. Awit Kapitulo 107 versikulo 8, ang ating mga devosyonal na pagsasanay ay hindi dapat ganap na binubuo sa pagtatanong at pagtanggap. Huwag nating laging isipin ang ating mga kagustuhan at hindi ang mga benepisyong natatanggap natin. Hindi naman tayo masyadong nagdarasal, pero masyado tayong matipid na magpasalamat. Tayo ang patuloy na tumatanggap ng mga awan ng Diyos, gayunpaman gaano kaliit ang pasasalamat na ipinapahayag natin, gaano kaliit ang papuri natin sa Kanya para sa Kanyang ginawa para sa atin. Noong unang panahon, iniutos ng Panginoon sa Israel, nang sila ay nagtitipon para sa Kanyang paglilingkod, kayo'y magsisikain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y manggagalit sa lahat ng inyong hawakan, kayo at ang inyong mga sangbahayan, na pinagpala sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 7, ang ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos ay dapat gawin ng may kagalakan, na may mga awit ng papuri at pasasalamat, hindi sa kalungkutan at kalungkutan. Ang ating Diyos ay isang magiliw, maawang Ama. Ang kanyang paglilingkod ay hindi dapat tingnan bilang isang nakalulungkot, nakababahalang ehersisyo. Dapat ay isang kasiyahang sambahin ng Panginoon at makibahagi sa kanyang gawain. Hindi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak, na ipinagkaloob sa kanila ng napakalaking kaligtasan, ay kumilos na parang siya ay isang mahirap na tagapangasiwa. Siya ang kanilang matalik na kaibigan, at kapag sinasamba nila siya, inaasahan niyang makakasama sila, pagpapalain at aliwin sila, pinupuno ang kanilang mga puso ng kagalakan at pagmamahal. Nais ng Panginoon na maaliw ang kanyang mga anak sa paglilingkod sa Kanya at makatagpo ng higit na kasiyahan kaysa hirap sa kanyang gawain. Ninanais niya na yaong mga pumupunta upang sumamba sa Kanya ay dalhin sa kanila ang mahahalagang pag-iisip ng Kanyang pangangalaga at pag-ibig, upang sila ay mapasigla sa lahat ng gawain sa pang-araw-araw na buhay, upang sila ay magkaroon ng biyaya na makitungo ng tapat at tapat sa lahat ng bagay. Dapat tayong magtipon tungkol sa krus. Si Kristo at siya na ipinako sa krus ay dapat na maging tema ng pagmumuni-muni, ng pag-uusap, at ng ating pinakamasayang damdamin. Dapat nating itago sa ating isipan ang bawat pagpapalang natatanggap natin mula sa Diyos, at kapag napagtanto natin ang kanyang dakilang pag-ibig dapat tayong maging handa na ipagkatiwala ang lahat sa kamay na ipinako sa krus para sa atin. Ang kaluluwa ay maaaring umakyat sa mas malapit sa langit sa mga pakpak ng papuri.
Ang Diyos ay sinasamba sa pamamagitan ng awit at musika sa mga korte sa itaas, at habang ipinapahayag natin ang ating pasasalamat ay humigit kumulang tayo sa pagsamba sa mga hukbo ng langit. Sinumang naghahandog ng papuri ay lumuluwalhati sa Diyos. Awit Kapitulo 50 versikulo 23. Tayo ay humarap ng may pagpipitagan na kagalakan sa ating tagapaglikha, na may pasasalamat at tinig ng himig. Isayas Kapitulo 51 versikulo 3. Dito nagtatapos ang Kabanata 11. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.